Update pa rin po tayo sa usapin ng International Criminal Court. Ito pong inilabas lately ng naturang tribunal o korte na listahan po ng mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama naman po natin ngayon ang nagsisilbing Assistant to Counsel ng International Criminal Court, si Attorney Cristina Conti. Magandang araw sa inyo, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you so much for joining us ngayon pong umagang ito ng Martes. Unang-una ho siguro sa mga itatanong ho namin, ano po ang ibig sabihin nitong or implikasyon nitong inilabas po ng International Criminal Court na listahan ng co-perpetrators. Ibig ko bang sabihin malapit na po silang ma-isuhan ng warrant of arrest at ma-aresto kung sakasakali, Attorney? Una, maaari na bang arestuhin? Hindi po ito warrant of arrest. Malinaw po tayo doon na ang proseso sa ICC ay kailangan munang i-apply ang warrant of arrest bago ito i-issue ng korte. Katulad ng sa Pilipinas, ang warrant of arrest po ay dokumento na pirmado ng mga huwes. Hanggang hindi pa ito lumalabas at naipapakita, ay hindi po ibig sabihin na ang DCC or document containing the charges ay magsisilbing warrant of arrest. Tungkol sa enforcement, which is an entirely different matter, okay? Labas sa kapangyarihan na nga ng ICC, yung enforcement ng warrant, ay dito papasok na yung politika sa kalakhan kung paano nga ba ma-enforce ang warrant. Ang mga member states or states generally ang may kapangyarihan yan na mag-execute ng warrants of arrest. Tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte ho dati, anyway, after o pagkatapos nitong nitong 8 pangalan na napabilang dun po sa co-perpetrators, may ine-expect po ba kayo na posible pang mapapangalanan sa hinaharap? Lalo't may nakalagay din dun sa dokumento kung inilabas ng International Criminal Court na and other high-ranking government officials, Attorney. Of course, marami pang pwedeng pangalanan kasi nasa ilalim nung A to H ay may letter I, other PNP officials or personnel who may be involved. Sa part po nitong sina Senator Go at Senator or itong si dating Secretary Kakusan, Secretary Aguirre ng Department of Justice, naglabas na ho sila ng mga statement, mga pahayag at itinatanggi po yung kanilang role, yung kanilang papel dun sa drug war na naganap nung time dating Pangulong Duterte. Ano pong reaction po ninyo dun sa kanila nabanggit, Attorney? Pareho si Senator Bongo at saka si former Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II ng tono. Ang sinasabi nila, ginawa lang namin or ginampanan lang namin yung tungkulin namin bilang Special Assistant to the President, tapos yung isa naman bilang Secretary of Justice. Ang tingin nila, kumbaga, trabaho lang to at hindi naman bahagi ng quote-unquote government policy ng patayan. Pero kung sa akin, kung may basehan ang ICC para sabihin ito naman ay galing sa Office of the Prosecutor na ilang taon na rin nag-iimbestiga, tiwala ako na kahit paano, meron naman silang maipapakita to back up those statements. Sa usapin kay Bongo, hindi ako nagtataka na dito dahil si Bongo ay di umano naging bahagi ng reward system. Si Vitaliano Aguirre naman ay maraming mga sinabi patungkol sa impunity o pagpapawalang sala, kawalang katarungan essentially para dun sa mga namatayan or na injure. Ang nangyayari kasi, yung Secretary of Justice mo pa mismo ang nagsasabing dapat naman na mangyari ito imbis na imbestigahan ang kalabisan. Oo. Paano naman po sa kaso ni Senator Bato? Kasi from November pa po siya nagtatago, may magiging epekto ho ba sa kaso ho niya, yung tuloy-tuloy po niyang pagtatago? Or ano pong tingin ho niyo dito, Attorney? Sa totoo, hindi magpo-prosper ang kaso laban kay Senator De La Rosa kung hindi siya magko-cooperate with the ICC or maaaresto. Hindi pwede ang trial in absentia sa ICC, kaya at the least, yan ang one of the hallmarks or one of the safeguards for due process in cases before the court. Oo.
Okay. Bob Weber, with your questions, Attorney. Alright. Attorney Conti, malapit na po itong confirmation of charges hearing laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte by February 23. Ano po yung inaasahan po natin dito? So una, ano ang aasahan natin dito sa pre-trial at sa confirmation of charges hearing? Ito po ay argumento ng prosecution, ng depensa at saka ng victims tungkol dun sa saklaw ng kaso. Ano ba talaga ang kaso na dapat aprubahan ng pre-trial chamber kay Duterte? Maari pong magpresenta ng ebidensya. Maaari pong oral arguments lang din. Kaya pwede nating asahan na sa loob ng 4 na araw ay talagang balitaktakan po ito at maraming mga legal terms na lalabas. Kaya yung, kumbaga kung aabangan ba natin na meron bang haharap na witness, posible, dahil binigyan naman ng oportunidad ang kahit na sino mang panig. Right. Attorney, malapit na rin po yung anibersaryo ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ninyo, naging mabagal po ba o mabilis yung paggulong po ng kaso niya sa International Criminal Court? May dalawang pagtanaw dyan. So from the ICC point of view, kumpara sa mga kaso nila, ang sabi nila nga, mabilis ang kaso ni Duterte. Dahil bibihira talaga ang nakakatungtong sa stage na confirmation of charges hearing a year after they are arrested. Marami pa kasing, kumbaga, mga prosesong dinadaanan at maraming mga kaganapan. Mabilis na ito sa punto de vista nila. Pero sa punto de vista, syempre, ng mga biktima at yung mga nandito sa Pilipinas, magkahalo din naman yan dahil merong ang experience, mabilis sa korte sa Pilipinas, yung iba naman, mabagal. Of course, that anecdote or that observation would come from varying conditions and situations. Iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Pero kung sa punto ng mga biktima, ang tagal na nito, hindi pa sa konteksto ng arrest kundi sa konteksto ng kung kailan ginawa yung krimen. Itong taong din ito, 2026, ang ika-10 taon mula ng naging presidente si Duterte at nailunsad yung tinatawag na war on drugs sa buong Pilipinas. Kaya sa punto de vista nila, ang tagal naman ng hustisya. Doon naman po may mga nagko-comment po about dun sa petisyon ng defense na alisin po sina Attorney Botuyan, Attorney Andres at Attorney Arcaina. Ang suggestion pa nga po ng iba, baka pwede rin po magpetisyon para maalis po ang defense lead counsel po ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman dahil parang puro delaying tactics daw po yung ginagawa. Gusto po ba ninyo mag-comment about po dito, Attorney? Sapagkat yan ay sensitibong topic, hindi ko pa mapag-uusapan yan at hindi muna ako magkokomento dyan. Parang hindi naman din kaaya-aya, di ba, na kumbaga ganyan yung magiging logic. Alright, Bomba Jen. Okay. Attorney, thank you so much for joining us. From time to time, muli kaming uugnay ho sa inyo, lalo't malapit na nga ho itong February 23, na confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Duterte. Thank you. Ingat po kayo, Attorney. Salamat, ingat. Si Attorney Cristina Conti magkakabumbuhang nagsisilbing assistant to counsel ng International Criminal Court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.